Napag-usapan natin ang patungkol sa ligtas na pagbalik nitong apat sa may labyrinth after nilang i-perform ang kanilang dangerous na ritual. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So nagsalita nga itong si Dino na after daw ng lahat na nangyari, hindi na naman daw sila magkalaban. Nagbetray nga daw sila sa kabilang side. Kaya ngayon daw, wala na daw silang ibang place na matitirahan. Briskly na sinabi ito nitong si Dino na parang sarili lang nila ang kanilang iniisip. Hindi niya na ini-consider yung damage na naikos nila sa may Tempest. Nag-weak pa ito ng lightly na nagpalala lalo sa may irritation nitong si Benimaru. Kaya sinigawan siya ni Benimaru na hindi daw yun ang point. Kahit daw na hindi sila magkalaban ngayon, magkalaban daw sila kanina. At nag-cause rin daw sa kanila ng inconvenience itong sila Dino dahil nga sa pag-invade na ginawa nito mga ito. Demon Lord itong si Dino, pero rude magsalita itong si Benimaru sa kanya. Pero kahit na ganon, wala namang complain itong sila Pico at Gracia. Kasi maging sila mismo, hindi naman nila nare-respeto itong si Dino ng ganon. Dadma lang itong si Dino at idinadamay pa itong si Ramirez. Sabi niya, di ba daw, nagbati na nga sila. Sumagot naman itong si Ramirez sa kanya na oo nga daw. At kung gusto daw na mag-work ulit nitong si Dino, willing naman daw siya na i-hire nga uli ito. Pero hindi daw ito pwede na maging freeloader lang dito. Ngayon, bumalik na ang mood nitong si Ramirez at ngumingiti na ulit siya. Nag-start na sila mag-enjoy ng kanilang mga kinakain. Pero masyado pa daw maaga para mag-relax itong mga nandito. Kasi the fact nga na nasa control room pa rin sila ngayon, kasi may crisis pa rin itong kanilang mundo. Kahit tapos na ang sa labyrinth, busy pa rin sila sa way sa paggagather ng mga info. Pero sina Dino at ang mga colleagues niya nga, taking it easy na. Nagpapahinga na sila, lalo na sila Pico at Gracia, na lumulunok na ngayon ng cake habang ini-ignore ang conversation nitong nasa kanilang paligid. Sarap na sarap sila sa kinakain nilang mga cakes. Sabi ni Gracia, napakasarap daw nito. May 3 daw na peraso kanina. At ngayon, meron pa natitirang isa. Kaya balak niyang kuhain yon. Pero pinigilan agad siya nitong si Pico. Sabi ni Pico, wag daw subukan nitong si Gracia. Dahil yung last piece na yun daw, kanina niya pa rin tinatarget na kuhanin. Nagtalo ang dalawa. Sabi ni Gracia, siya daw ang nauna na nag-declare. Kaya by rights, sa kanya daw yon. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila dahil lang sa may cake na prepare ni Shuna. Sumali din sa gulo itong si Dino. Sumigaw si Dino na hindi daw yun tira, kundi sa kanya daw talaga yon. Kasi 3 nga sila dito. Wala daw right itong sila Pico at Gracia doon. Nagmadali si Dino para kuhain ng cake para nga sa sarili niya. Pero hindi siya pinakinggan nitong sila Pico at Gracia. Na-realize ng Tempest members na powerless pala ang friendship in the face of the cake nitong si Shuna. Napabuntong hininga na lang itong si Benimaru habang nakatingin nga siya sa kanila. Mahilig din daw siya sa may cake, pero obvious naman daw na mali na nga ang inaasal dito nitong mga ito. Nag-give in na lang itong si Benimaru. Sabi niya kay Shuna, against daw siya sa pag-spoil sa mga ito. Pero pakiusap daw, mag-prepare na lang ng isa pa itong si Shuna para nga kay Dino. Naisip kasi ni Benimaru na hindi uusad ang conversation kung ganito itong mga ito dito. Kung makikita natin dito, wala talagang respeto itong si Benimaru kay Dino. Di katulad ng respeto na ibinibigay niya sa ibang mga members ng Octagram. Katulad na nga lang kay Ramirez na kahit gaano kakulit, talagang nire-respeto niya pa din. Hindi niya ito napapagtaasan ng boses. At kung i-compare natin ang attitude niya kay Dino, mabait pa rin naman siya sa kanya. Pero wala nga siyang issue na mapagsalitaan ito ng kung ano-ano. Kasi wala naman daw itong magagawa dahil wala naman itong dignity na katulad ng isang Demon Lord. Ngumiti lang itong si Shuna at tumango ito sa kanya. Unaware sa pinag-uusapan nila Benimaru, tuloy pa rin ang pag-aaway nitong sila Dino. Talagang at home na sila dito. Although maliit na away lang ito compared sa may global battle, nagtitigan itong 3 at wala ni isa ang gusto na mag-give in sa kanila. Nagtuloy-tuloy ang away hanggang sa dumating itong si Shuna. Dala ang bagong cake niya. In the end, matapos subusin ng cake, nag-agree sila Dino na mag-join kay Benimaru. In the meantime, magiging under din sila nito. Na-realize nila na foolish daw na i-disobey ang kapatid ni Benimaru. Ito na nga yung si Shuna na siyang authority pagdating sa mga pagkain. In any world daw, kung sino may control sa may kitchen, siya talaga nagiging authority. At dahil doon, nabuo ang kanilang temporary alliance. Pero lamang nga itong si Benimaru pagdating sa may command. Nagpalusot pa itong si Dino. Sabi niya, kahit daw ganito ang itsura niya, Demon Lord pa rin daw siya. At
never daw siyang nasulsulan ng kahit na sino. Sumang-ayon naman itong sila Pico at Gracia, pero ang condition daw kailangan nila makakuha ng at least 3 cakes a day. Pero na-realize din nila na hindi sila makakakain ng cake kung mawawasak na nga ang mundo, kaya kailangan nila makipag-cooperate, so nagkaroon na nga ng deal. After nito, i-hire daw sila Dino nitong si Ramirez, pero depende pa rin daw yon sa may negotiations, whatever the case may be. Kasi again, may i-hire nga lang sila kapag successfully nila na naprotektahan nitong mundo. Ang reason kung bakit sila sumali sa command nitong si Benimaru dahil naisip nga nila na ito ang most efficient way. Gaya ni Diablo hindi nagda-doubt itong si Benimaru sa kanilang victory. Sinusubukan nilang protektahan ang Cardinal World kasi naniniwala sila na babalik ang kanilang lord na si Rimuru. Beyond the framework of nations daw ang skill ng protection na ginagawa nila dahil hindi lang isang nation kundi buong mundo nga ito. Inamin ni Dino na isang malaking achievement ito para sa isang young man na katulad nitong si Benimaru. Habang nakatingin kay Benimaru, biglang naisip ni Dino itong si Mai Furuki. Nagpray dito itong si Dino na sana daw makabalik si Mai ng safely. Hindi ina-expect nitong si Dino na ang earnest girl na colleague niya magsasacrifice nga ng kanyang sarili para sa kanyang mga kasama. Tinulungan daw siya nito pero hindi niya daw nabayaran ang ipinakita nitong kindness sa kanya. Hindi satisfied itong si Dino sa may situation kaya nag-decide siya na at least magko-cooperate siya kina Benimaru kasi sa isip ni Dino pagbalik daw ni Mai dapat daw ililibre niya ito ng cake. Pero para nga magawa yon, sabi ni Gracia kailangan muna nila na maikip ang kapayapaan sa may mundo. Hindi naman talaga gusto na magtrabaho nitong si Dino pero napasabi na lang siya na what the heck daw, bahala na daw, gagawin niya na lang daw ang lahat ng kanya makakaya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.